Guys, let's all watch this and matuto tayo. Confidential pa. Okay ha. Panoorin daw po natin ito at matuto tayo. Matuto tayo kay Marcoleta. Eto ngayon. Ulitin ko po. Panoorin daw po natin at matuto tayo kay Marcoleta. Jolivier de la Cruz, mega love shoutout po Imagine matututo tayo kay Marcoleta. Ngayon, sasabihin ko sa inyo, lahat ng sasabihin ni Marcoleta dito, ilagay po natin. Sa isipan natin at matuto tayo. Kasi alam nyo kung bakit, eto po yun. Panoorin po natin. Funds. Guys, let's all watch this and matuto tayo. Confidential funds. Opo. Okay? Ang paggamit niyan, confidential. Narinig nyo na. Ang paggamit ng confidential funds ay confidential. Tama nga naman. Pero, lahat ng paggamit dyan ay maaring asset ng gobyerno, itatago mo sa pangalan na hindi sila makikilala. Itago kay Mary Grace Piatos. Kasi hindi talaga makikilala si Mary Grace Piatos. Salamat Marcoleta at may natutunan kami sa'yo. Mary Grace Piatos, pwedeng itago sa pangalang Wishi. Pwedeng Nova. Ano pa to? Ano itong mga chichirya dito? Pwedeng tempura. Matuto tayo kay Marcoleta. Ang confidential funds ay confidential funds nga eh. Itago natin sa pangalang hindi siya makikilala. Kung ako, gusto ko rin magkaroon sana ng confidential funds para mas mabilis lang magnakaw. No? Mabilis palang magnakaw pag may confidential funds. Grabe. Ayusin ko lang to. Narinig nyo yun. Ulitin ko ulitin natin sa mga bagong pasok. Matuto kayo dito Guys, let's all watch this and matuto tayo. Confidential funds. Opo. Okay? Ang paggamit niyan, confidential. Lahat ng paggamit dyan ay maaring asset ng gobyerno, itatago mo sa pangalan na hindi sila makikilala. Ang galing naman. Kaya pala naging lawyer to. Lawyer ba to? Itago natin sa pangalang hindi siya makikilala. Mary Grace Piatos. Siyempre po, May termo parang nom de guerre or whatever. Nom de guerre. Itatago mo dahil asset mo yan eh. Kung ako mag-iimbento ko ng pangalan. Kung halimbawa, na yan sinasabi nila na code name. Wait lang. So, ibig sabihin dito, pag ikaw nakahawa ka ng confidential funds, pwede ka mag-imbento ng pangalan. 'Di ba? Pwede pala. So kung ganoon pala, napakabilis magnakaw. Kaya lang naman ito na iimbestigahan dahil in 11 days, wala na yung pera. Ang bilis naman. Saan napunta? 'Di ba? Confidential funds. Pero sa lahat ng nagkaroon ng confidential funds, si Sara Duterte ang pinakakagastador talaga. Ang bilis eh. Kaya nga makukwestiyon ka dyan, may iimbestigahan ka. Ang pangit naman na may confidential funds ka at nanakawin mo lang. So, dahil confidential funds, pwedeng nakawin at bawal imbestigahan. Kahit pa sabihin natin confidential funds yan, kung mali ang paggamit ng confidential funds, dapat tanggapin mo na ikaw ay maaaring maimbestigahan. Tuloy. Itatago mo dahil asset mo yan eh. Kung ako mag-iimbento ko ng pangalan. Kung halimbawa, na yan sinasabi nila na code name, okay, patulan natin yan. Then the burden of proof nasa kanila, no? Shift natin yung burden of proof sa kanila. Pag sinasabi mong alias lang ito, remember, nandun po sa guidelines sa Joint Circular 2015-1 na dapat merong kang logbook.
yung special disbursing officer may logbook doon. At doon nakasulat, kung halimbawa man yung pinagbigyan mo ay alias, na andun din yung identity kung sino ang mga taong yan. And as I have said, kung dadaanin na naman nila sa proseso, nasasabihin nila, Klaro yun ha. Dapat tao siya. Okay? Kahit alias lang yan, dapat tao siya. Eh, itong Mary Grace Piatos, hindi naman tao to eh. Ano po ito? Si Mary Grace, namulutan ng Piatos. Ang Mary Grace Piatos, hindi po matukoy kung tao ba to, hindi. Mary Grace Piatos niya eh. Napaka-unique naman. Galing talaga ni Marcolita. Lawyer ba to? Sa bagay, nandiyan na talaga tayo na intindihin po natin ang mga lawyer na kahit mali talaga, gagawa ng paraan yan para malusutan. O, kung kinakailangan nilang magsinungaling para malusutan lang yung mga gusot nila, gagawin po nila yan. 'Di ba? Oo, magsisinungaling at magsisinungaling po sila. Oo, ganun naman yung mga lawyer eh. Trabaho po nila yan. Oo. confidential nga ito. Meron din tayong proseso dyan, nakapaload din sa batas. I-declare lang yan, as para i-desensitize lang yan ng Department of National Defense. Sasabihin niya, hindi na to security issue as of now. Nakapangitan naman, wala namang sensitive na information. Yes, hindi na security as of now kasi mali ang paggasta. Nakakaduda. The vanishing confidential funds. Kung may vanishing Rasin gun, meron ding confidential funds. The vanishing, di ba? On the basis of the program na in-attach nila doon. Ano naman silang sinabing may hinahabol silang terrorists or what, so much so na napaka-hindi ng dapat security dahil may mako-compromise. Sa tingin ko, wala eh. So, malinaw yan. Kung sinasabi niyong alias yan, okay, hinahamon ka kayo, shift the burden of proof. Ilabas nyo, yung tinatawag na... Sana, ipa-repair niya muna itong mga ngiwi dito sa gilid ko. Pa-repair niya muna yung mga mukha nila dyan, ha? Kasi babangag-bangag itong nandito sa gilid ko, eh. Pa-repair niya muna yung mukha niyan, ha? I hate drugs. My God, I hate drugs. Pero gusto ko floating. Pa-repair niya muna yung mga mukha niya, mga bangag na yan. Proceed tayo dito sa topic natin. Ating logbook or journal na nakapanood din sa guidelines na nakalagay doon, ano yung ginamit ng alias at ano yung pangalan. Hindi kasi pwedeng kayo-kayo lang nagkakaintindihan at masasanay na kami, tatanggapin namin na pwede na ang alias. Excuse. Tama. Diba? Dapat daw kasi may logbook. Annalisa also shoutout sa mga bagong pasok. Ito hindi naman natin ipi-play ng buo pero doon lang sa nagsalita si Marcoleta. Okay, tinuruan po tayo. Okay? Matuto po tayo kay Marcoleta sa mga bagong pasok. Panoorin niyo po ito. Guys, let's all watch this and matuto tayo. Confidential funds. Opo. Okay? Ang paggamit niyan, confidential. Lahat ng paggamit dyan ay maaring asset ng gobyerno, itatago mo sa pangalan na hindi sila makikilala. Tama. Hindi sila makikilala. Mary Grace Piatos. Nakakabobo. Ay nako, at least basta sasabihin ko lang po sa inyo, lahat po ng mga Duterte dumidikit sa mga Duterte sa darating na eleksyon 2025 at 2028, huwag po nating iboto. Kahit yan si Willie Rebillame, huwag po nating iboto kasi tingnan mo, ang issue ngayon, bumalikta daw si Willie Rebillame, biglang sumuporta sa Pangulong Bongbong Marcos. Strategy po yan ang kalaban. Strategy po yan. Kasi halimbawa, ako si Digong. Humina kami mga Duterte. Kasama ko yan si Willie Rebillame. Magmi-meeting kami ngayon. Willie Rebillame, dahil pag kumampi ka sa akin ngayon, hindi ka mananalong senador. Hindi mo kami matutulungan. So, ang gagawin mo, Willie Rebillame, kunyari, babaliktad ka para suportahan ka ng mga makabongbong Marcos. Bumaliktad ka. Ipakita mo sa kanila na wala ka na dito sa akin. Kailangan ipakita mo na ang suporta mo nandun kaya sa Pangulo. Di ba baliktad ngayon si Willie Rebillame? Kita nyo naman. Biglang iniwan si Digong.
Biglang kampi-kampi ngayon dito sa Pangulo natin. 'Di ba? Biglang pinaplastic niya yung sarili niya. Eh, yung ibang Pilipino naman sasabihin, ay, salamat at natauhan ka, Willie Revilla. May wag pong ganun. Hindi po siya natauhan. Binibilog lang po kayo niya. Strategy yan nila eh. Alam mo, yung mga tatakbong pagkasenador, maraming ano yan, advisor yan. Na magbibigay ng advice sa kanila, ito muna yung gawin mo kasi mukhang tagilid ka ngayon eh. Kung ipupush mo to, tagilid ka ngayon. So, ito yung diskarte mo ngayon. Di si Willie Revilla kasi may advisor siya, susunod siya ngayon. O, di ba? Kaya wag po tayong maniwala, wag po nating ibuto yan. Kung sakaling, kahit pagkatanod nga wag na. Wag po, no? Kayo din po yung kawawa. Tama, pag nanalo yan, biglang kakambyo yan. O, makadigong na ulit kasi nanalo na eh. O, tutulungan ngayon si Digong. Patay tayo dyan. O, pag si Digong natulungan at ang mga Duterte nakabalik na naman dyan sa posisyon na yan, mauubos na naman yung budget ng ating bansa. Lalaki na naman yung utang. Jonathan, salamat sa palike dyan. Maraming salamat. Yan, maraming salamat po. Sa mga tulfo naman, para sa akin, wala naman akong nakikitang pangungurakot nila eh. 'Di ba? Okay naman eh. Shoutout kay Banat Buya. Syempre, kanya-kanya tayo ng ng opinion, reaction diyan sa pagdating ng mga tulfo, no? Pero para sa akin, sa ngayon, okay? Wala naman akong nakikitang mga kapalpakan ng mga tulfo. 'Di ba? Kasi hindi naman sila pro China eh. Pero kung pro China yung mga tulfo, hindi rin natin susuportahan yan. 'Di ba? Pero sa nakikita ko, hindi naman sila dumidikit doon sa mga makadutae or mga inchik. 'Di ba? Shoutout kay Davao City, magandang hapon po. Yan. Tuloy natin 'to. Ito, proceed naman tayo dito kay Diwata. Tingnan niyo yung kabubuhan ni Diwata dito. Hindi niya masagot yung tanong. Ngayon, siya naman yung magtatanong. Sarap po, tadyakan sa mukha eh. Shoutout kay kay sino to? Cecilia Diswasido. Magandang magandang hapon sa iyo. Ayan. Okay? So, eto na. Bigyan po natin ng reaction tong tao ba to? Tatanungin po siya dito, pero dahil hindi niya masagot yung tanong, siya ulit yung magtatanong. Always watching from Japan. Shoutout po sa iyo hindi ko po mabasa yung pangalan mo eh. Hindi pa ako marunong magbasa ng Japanese. Pero kaya ko pong magsalita. And see you. And see you. Istoryahe! Wag naman ganun. And see you. Parinig kita sa mukha eh. Ay nako, wag na. Ayoko na mag-NCU. Lamang lupa yan. Piliin mo ang Pilipinas. Shoutout sa iyo ayoko na mag-NCU. Nagagalit yung natin. Kumbangwa? Korean yun ako! Sorry! Korean pala yun. Korean pala yun. Paano ba mag-Japanese? Arigato. Ganun. So, ito na. Si Diwata, anak sa labas ni Rudy. Sino ba yan si Rudy? Nilda only, shoutout sa iyo Sino ba yan si Rudy? I-boycott si Diwata. Wala namang silbi to si Diwata. Sino ba Rudy? Sinasabi nyo. Okay, tuloy na natin to. Maraming nagtatanong na wala ka lang pinag-aralan. Ay putang ina. Yun lang. Kakaiba din yung nagtatanong. Okay. Sige, ulitin natin para maintindihan natin.
Maraming nagtatanong na wala ka lang pinag-aralan, wala ka lang alam. Ngayon, mama. Asan yung nagtatanong? Mama, ngayon, mama. Mama, ngayon. Tama, hindi na siya nakikinig. Kasi hindi niya kayang sagutin ang simpleng tanong. Yan ba yung iboboto nyo? Simpleng katanungan, hindi niya masagot. Maraming nagtatanong. Oh. Pero hindi niya masagot. 'Di ba? Oh, ulitin natin. Babarahin niya 'yan eh. Oh. Maraming nagtatanong na wala ka lang pinag-aralan, wala. Maraming nagtatanong na wala ka daw pinag-aralan. So, walang problema doon kung may pinag-aralan ka man o meron ka man pinag-aralan o walang problema doon. Basta mabait ka lang sa kapwa mo, magpakatao ka. Hindi yun yung problema eh. Pero kung bastos ka, kahit may pinag-aralan ka o wala kang pinag-aralan, kung bastos ka talaga. Ha? K.O. Yun nga, yung tatanong. Along alam. Ngayon, mama. Asan yung nagtatanong? Mama, ngayon, mama. Mama, ngayon. Ngayon, mama. Handa ka bang mag-aaral para mag-aaralan ang politika? Sabi mo sa akin, maraming nagtatanong. Asan? Wala, bobo ka talaga, Diwata. Yung mukhang yan, putang ina. Hindi marunong sumagot si Diwata. Paano nyo ibubuto yan? Magaling lang sa pagpapasikat, mamimigay ng tig-1 kilong bigas. Ay, nagpapasalamat naman. Okay naman yan, yung mamimigay ka, Diwata. Pero yung mga paplastikin mo yung tao, kaya ka lang namimigay kasi may eleksyon, hindi maganda yan. Parang kamukha ni Digong. Ano ba itong napapansin ng mga manonood sa akin, no? Oh. Nahawa yan sa amo niya. Oh. Tingnan nyo. Nagtanong ka, siya din magtatanong sa'yo. Diba? Pambobo lang. Oh. Marami naman. Pero mama, handa ka bang mag-aaral para malaman mo ang lahat? Hindi mo nagtatanong. Hindi mo tinuro sa akin nagtatanong. Yung mga... Ang sabi nga nung isa, ang mga nagtatanong ng social media. Ibig sabihin, sa social media daw, may mga nagtatanong. Sinabi na nga sa'yo eh. Bakit pa ituturo? Pag tinuro ba sa'yo, pupuntahan mo. K.O. Yan yung palusot ng mga bobong tao. Mga bobong tao, walang laman yung utak. Ang alam lang, magkunwari na mapagmahal sa mga Pilipino. Kung nakitaan lang natin to si Diwata, alam nyo si Diwata, okay naman sana yung maraming na-inspired sa negosyo niya. Oo. Maraming na-inspired sa negosyo niya, pero sa ugali niya, dun bumagsak si Diwata. Alam mo kung naging maganda lang sana yung ugali mo noon, na hindi ka snubber sa mga pumupunta dyan sa'yo, siguro susuportahan ka ng mga Pilipino ngayon. At siguradong panalo ka talaga. Sabi ni, sino ba ang bastos? Ginagaya mong boses ng nagtatanong. Yan ba ang ugali ng mga ka-BBM? Bakit naman kung gagayahin ko mga nagtatanong? Bakit binastos ko ba yung taong nagtatanong? Hindi ko naman ginagaya. Hindi ko naman binabastos. Binastos ko ba yung nagtatanong? Huwag kang masaktan siguro. Idol mo si Diwata. Idol mo ba si Diwata? Ay, bobo. Bakit? Bawal bang gayahin? Ginagaya ko nga eh. Ginagaya ko nga kasi bakit? Gusto ko eh. Pero binastos ko ba? Nasakta ng putang ina. At least alam nyo na ngayon na si Sara Duterte po
Nagpunta ng EDSA, pinagkaguluhan ba? Hindi. 3 matanda lang yung dumikit sa kanya doon. Oh. Idol kita, Sara Dutae! Papicture! 3 lang, dinumog siya ng 3. The rest, wala na. Diba? Kasi sa totoo lang, yung mga vlogger dyan, Chai-Cher, shoutout po yung mga vlogger dyan sa kabila, pinaplastic lang po talaga si Sara. Oh, hindi po talaga yun yung, hindi po talaga, kumbaga, yun yung, hindi sila sumusuporta kay Sara. Plastikan lang kasi may ganun. Diba? At least nasali natin si Diwata dito, ha?